Gusto nyo bang malaman yung common questions na tinatanong ng panelists sa proposal defense? Watch this video. Hi ka-schoolers, ka-researchers! We're now in part 2 of our video, Complete Guide to Your Proposal Defense. By the way, we're done with part 1. Yan. So, may kita point na check this out. Panoorin muna to bago yung video natin na to ngayon, okay? Now, before we proceed to our main topic, let's first entertain some questions from our student researchers. So, let's first have this question from Mina Fernandez. Good morning, Ma'am Ana. Bilang isang estudyante po, nagagawa na po ng research, may dalawang katanungan lang po ako about proposal defense. Para saan at bakit kailangan po ang proposal defense sa isang research? Maraming salamat po. Okay, so first question, bakit at para saan ang proposal defense? Well, basically, part ang proposal defense ng research process. Okay? Pangalawa, kinokondak yan hindi para sa kung ano paman. May layunin, may objective, at may purpose kung bakit kailangan gawin ang proposal defense. So, narito po yung mga objectives natin sa pag-conduct ng oral defense. Proposal defense and its purpose. The proposal defense serves as an opportunity for the researchers to share with the panel a complete first 3 chapters of the proposed study. There is a comprehensive and well-defined plan for the research paper or thesis. The purpose of the research proposal defense is to test the validity of the research proposal and the researcher's fitness to carry out the research work proposed. So, ang next question natin ay mula kay Eugene Tabilog. Hello, Ma'am Ana. Ano po ba dapat at di dapat ilagay sa isang PowerPoint presentation? So, ang tanong niya ay patungkol sa ano yung dapat at hindi dapat ilagay sa PowerPoint presentation sa proposal defense. Well, dun sa part 1 ng video natin ay isa yan sa diniscuss natin. Okay? So, meron tayong mga ibinahagi dun sa part 1 ng video natin na mga dapat i-consider at mga preparations before the proposal defense. Ngayon, sabi natin, no, ang proposal defense isang akademikong gawain yan. So, dapat formal. So, even yung inyong PowerPoint presentation, formal dapat yan. Okay? So, binahagi natin last time na pagdating sa PowerPoint presentation, piliin nyo yung plain lang at formal na slide design, yung font style, at yung text type din. Okay? Tapos, iwasan or wag na talagang gumamit ng mga transitions and animations. Tapos, hindi lahat ay ilalagay sa PowerPoint presentation. So, yung mahahalaga lang. In fact, yung iba nga ay in bulleted form, no? Yung items na nakalagay nila dyan. Ngayon, ano-ano ba yung mga isasama sa PowerPoint presentation? So, ito lang yung mga isasama natin sa ating PowerPoint presentation sa proposal defense. Siyempre, una, yung title, no? Yung title at yung statement of the problem mo. Pangalawa, yung significance of the study. Pangatlo, relevant theories. Pang-apat, yung conceptual framework mo or yung research paradigm. Okay? Pang-lima, yung research design. Pang-anim, respondents of the study, kasama yan. Pang-pito ay yung instruments of the study. And then, yung iba nga kasi pinapasama yung action plan or yung timetable. So, yan lang. Yan lang yung ilalagay mo sa PowerPoint presentation sa proposal defense mo. Here are additional tips regarding your proposal PowerPoint. Okay, sige. So, let's proceed with the next question. This time, it is from Rochelle Hembra. Tips on how students will prepare themselves in the conduct of proposal defense.
Okay, thank you for that question, Rochelle. So after siya, no, my dear ka-schoolers, ka-researchers, dun sa mga tips nga na pwede nating ibigay sa ating mga student researchers sa inyo na mag-undergo ng proposal defense. Okay, so as we said dun sa ating previous video, nakapag-share na tayo doon no, ng maraming tips patungkol sa before the defense preparation. Okay? So, isa sa binahagi natin doon ay yung kailangan ay nasa official list ka ng school mo or university mo na isa ka sa sasalang sa defense. Tapos, kailangan din na nag-fill up ka no, nung tinatawag nating research proposal application form. Okay, so pangalawang before the defense preparation ay yung assigning of tasks. So, madalas kasi ang activity na ito ay in group. So, may mga members na dapat bigyan no, ng kanya-kanyang task. So, sino yung magpe-present ng title at ng statement of the problem, sino naman yung magdi-discuss ng ganito, ng ganyan, etc. Okay, so dapat nakaayos yan, no? Party-party na yan para sa mismong defense nyo ay maging smooth yung flow at maging maayos no yung daloy ng pagpe-present nyo sa proposal defense. Kabilang din sa before the defense preparation ay ang PowerPoint presentation nga at yung attire o yung damit na isusuot ninyo. So ang i-consider nyo lang naman dyan ay dapat formal at maayos yung mga yan. Now, my dear ka-schoolers, ka-researchers, ipagpapatuloy natin sa video na to yung pagbibigay ng mga tips. Okay, so this time around ay magbibigay si Ma'am Ana ng mga tips during the defense, okay, at mga tips pa na dapat nyong i-consider, dapat nating gawing mga bagay after the defense. And then sa dulo ng video natin, huwag kayong bibitaw kasi I'll be sharing to you yung mga common questions na tinatanong ng mga panelists sa proposal defense. So eto na. Ano yung mga mangyayari at mga dapat nyong gawin during the defense? Prior dun sa mismong pagsalang nyo no, sa defense, una, kailangan alam nyo muna kung saan yung venue. Okay? Saan ba gaganapin yung proposal defense? Pangalawa, pang ilan kayo? Okay, dapat alam nyo no, yung sunod-sunod at kung kailan kayo isasalang, pang ilan kayo. Baka mamaya kayo na pala, kumakain pa kayo sa kantin. Petiks-petiks pa kayo doon. So, kung may holding area para dun sa mga magde-defense, so stay na kayo doon at standby na kayo doon. You will wait for your turn na tawagin kayo para kayo na yung isasalang. If it is now your turn no, to go inside the proposal defense room, so, papasok kayo doon, smile, smile agad kasi ang una nyo makikita doon ay yung mahabang table na kung saan nakaupo yung ating mga panelists. Okay? So, smile kayo pagpasok, formal yung kilos sa loob ng room. Ngayon, isa pang kasama nyo sa room ay yung operator no, ng PowerPoint presentation. Ngayon, kapag wala yun at kayo yung mag-ooperate, then dapat no, nakapag-assign kayo ng member ninyo na siyang taga-pindot ng PowerPoint slide nyo. And then, isa pang kasama sa room ay yung school staff, no? Siya kasi yung in charge sa pagtawag sa mga researchers na magde-defense. Tapos, siya rin taga-notes kasi nung whatever will transpire dun sa activity na yon. Okay, so do not forget to distribute your folder of your proposal paper to each of the members of the panel. So, wag kakalimutan yan. Habang inaabot yung folder, smile, no? Smile ka sa kanila. So, pag nasa harapan na kayo, ayusin nyo yung pwesto nyo, no? Yung pila nyo. Halimbawang 5 kayo, 3 babae, 2 lalaki. So, pwedeng iayos nyo siya na yung 3 babae nasa gitna, tapos nasa magkabilang dulo yung lalaki. Okay? Para maayos siya tignan. Ano pa ba? So, tumayo kayo na maayos doon, formal at kailangan professional ang dating. Okay? Pasensya na, no? Si Ma'am Ana kasi masyadong OC pagdating sa ganyan. Ako kasi bilang panelist din, tinitignan ko talaga lahat. Actually, yung pagpasok pa lang nung mga magde-defense, tinitignan ko na yan, no? Paano sila pumwesto,
yung tayo nila, yung attire nila mula ulo hanggang paa, talagang tinitingnan ko yan. Baka yung sapatos, hindi man lang pinunasan. So, hindi naman ibig sabihin na bago lahat. So, kung may sapatos ka na dati na, okay na yan. Pero punasan mo man lang, i-shine mo man lang para, kasi syempre, haharap ka no, sa mga, sa panelist mo. So, dapat talaga maayos lahat. Now, aside from this, yes, kasi initial pa lang yan, no? So, after nyan, ano na yung mga susunod na mangyayari during the defense? Now, sa defense proper, una, yung ating panelists, magbibigay sila ng short orientation sa inyo. Usually, it is done by the chairperson of the panel. So, yung pinaka-chairman ng members of the panel, siya yung magsasalita. I-orient niya kayo. Ano yung mga sasabihin niya? So, some information about the defense. Like, una, ilang minutes, no, yung group presentation. Ngayon, kung tatanungin nyo, gaano ba katagal o kahaba yung proposal defense, ideally, 30 minutes or less lang yan. Okay? 30 minutes or less. Ganun lang kaigsi yan. Mabilis lang yan. Tapos, pangalawa na isa-share sa inyo ng chairperson ng panel ay yung rubrics or yung criteria kung paano kayo i-scorean or kung paano kayo i-evaluate dyan sa gagawin yung proposal defense. Now, after nung orientation na yon ng chairperson ng panel ay ang presentation na ng inyong proposal paper. So, yun, no? Sinabi na natin kanina ano yung mga i-share nyo dun sa part na yon. And then, after naman nun, ay yung pinaka-exciting part, yung question and answer. Okay? So, definitely, magtatanong yung ating mga panelists. So, prior to that, kasi 'di ba alam nyo na yun, no? Naayos nyo na yan, napaghandaan nyo na yan. Kapag ang tanong ay patungkol sa ganitong topic, alam nyo na dapat, no? Sinong member yung sasagot dyan. Kapag naman ganito yung tanong, o si gani rin naman, no? Yung sasagot. Huwag kayong doon magtuturuan na or magkakalabitan kayo doon. So, napaghandaan nyo na yan, na i-ready nyo na yan, na kapag assign na kayo, kapag ganito yung type ng tanong, si ganito ang sasagot o si ganire. Okay? Para hindi kayo dun magturuan. And then, bilang dulong reminder natin or tip natin sa inyo during the defense, kapag ang member ng panel or members ng panel ay nagbigay ng recommendation or suggestion or let's say modification or means of improvement, no, dyan sa paper ninyo, do not forget na i-take down note nyo yon. So, nag-assign din kayo dapat ng isang, kumbaga ay secretary ng grupo nyo na siya yung magno-notes, no? Ipakita nyo sa panelists na nino-note nyo yung mga sasabihin nilang suggestions at improvement na gusto nilang ipagawa dyan sa paper ninyo. Huwag nyong kakalimutan yan. Ngayon, speaking of Q&A, question and answer, ano-ano ba yung mga common questions o yung mga tanong na pwedeng itanong sa inyo ng panelists? So, para mapaghandaan nyo na yung mga posibleng itanong ng ating mga members ng panel, i-share na ni Ma'am Ana sa inyo. Aww. Yes, eto na, yan. Yung mga common questions sa proposal defense. Ayan. So, there you have it, kasunod sa inyo mga common questions ng ating panelists. So, more or less, no, dyan lang naman iikot yung mga tanong nila. Ngayon, if in case na may other questions sila, no, bukod dyan, yun ay mga questions na
patungkol dun sa specifications na nung study nyo. So, sigurado ako, masasagot niyo yung mga yon. Kasi syempre, kayo ang researchers, no? Kayo ang pinaka nakakaalam patungkol dyan sa study nyo. Kaya, tiwala lang, be confident na sagutin yung mga tanong nila bukod dyan sa mga yan. Okay? Ngayon sa schoolers, what if? Okay, what if may tanong ang panelist at hindi nyo alam ang sagot? O hindi nyo alam kung paano nyo sasagutin? Ano ngayon ang gagawin ninyo? Ay. So parang sa beauty contest lang. Thank you for that wonderful question. Next question, please. Wag ganyan Mali yan. Okay, so kapag dumating dun sa point na ganyan, no, halimbawa talaga may tinanong, tapos hindi nyo talaga alam. So, poise lang, okay? Keep calm. Stay kalmado. Okay? Tapos, ito yung pwede nyong isagot para dyan. So, pwede nyo yung sagutin ng ganito. Well, sir, we would like to say thank you for that question. Honestly, we are not yet into that. But rest assured that this matter is noted and we, the researchers, will consider this in our paper. Aww. So, ayan, tapos na yung defense mo. Pero, hindi pa dyan natatapos talaga ha. Meron pa tayong after the proposal defense tips or reminders. So, after ng proposal, ano naman na yung mga susunod nyong gagawin? Yes, meron pa. So, congratulations, my dear researchers, kasi nakatapos na kayo dun sa actual na defense. Ngayon, this time, isha-share naman natin itong mga ito, itong mga after the defense tips natin. Ayan, so before we finally end, bati muna tayo, shout out muna tayo dun sa ilan nating ka-schoolers at ka-researchers na nagbibigay ng magagandang comments sa ating mga videos na ina-upload sa ating channel. Okay, meron akong isang hinahanap, sabi ko shout out ko siya tsaka yung school niya. Unfortunately, hindi ko na makita. Ang dami kasi nagme-message, no? Sige, so ito na lang. So, shout out natin si Teacher MC, si Teacher Emeline, tapos si Sir Anthony Agdon, yan. Si Sir laging naka-comment yan eh. Okay? Na-appreciate niya yung mga videos natin. Si Ma'am Janina Joyce Mendoza at si Sir Jolo Alexis Pineda. Ayan, tapos ngayon lang, ito pumasok yung message ni Mr. Dare to Share. Sabi niya, Ana PH, can't wait sa next video mo, ma'am. Talagang nakaabang ako dito since this month of April na ang defense namin. Hopefully, makaya namin. God bless, ma'am. Ayan, Mr. Dare to Share, eto na, panoorin mo to, yung part 2 ng ating video sa proposal defense. Gaya nung unang video kung paano siya nakatulong sa'yo, kasi nag-message na rin siya last time eh. I hope na this video ay makadagdag sa'yo, no, sa paghahanda mo sa iyong defense. And then, good luck, God bless you. At kung may kagrupo ka dyan, I'm sure kaya nyo yan, Adja, pagbutihin nyo at paghandaan yung mabuti para mataas ang score na ibigay ng mga panelists, okay? Ayan, so bye ka-schoolers, bye ka-researchers. See you in our next video. Sa mga hindi pa nakasubscribe pero ngayon lang nakapanood ng video natin na to, ang dami nating videos patungkol sa research. Visit nyo lang yung ating channel na Ana PH. Do not forget to subscribe, like, and share. Tapos hit nyo yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na ina-upload natin. Bye po! Thank you!
po.